Na-traumatize daw ang isang senador dahil sa ganap dyan sa EDSA busway kanina. Traumatized talaga, sir. Bakit naman traumatized? Ikaw naman, medyo OA tayo dyan, sir. Okay. Kasi kaninang umaga, eto nga, papakita ko sa inyo. Kasi kaninang umaga, meron daw report na kumalat. Si Bong Revilla daw, Senator Bong Revilla, dumaan daw sa EDSA busway. Alam niyo naman, I'm sure alam niyo na to. Pero para lang for context, di ba? So ito nga daw, sabi, Senator Ramon Bong Revilla Jr.'s convoy was reportedly flagged by traffic enforcers of the MMDA kanina, November 15, for passing through the EDSA busway. Sabi po yan ng isang report sa DZBB. Ayan. Tapos citing information from MMDA Task Force Special Operations Head Bong Nebriha, the report said Revilla was inside one of the vehicles seen by the traffic enforcers. So ito pala ang kwento. Nasa loob doon ng sasakyan si Bong Revilla, no? Ito yung kwento. But anyway, pag-usapan pa natin yan kasi syempre may mga clarifications na yan sa maghapon. The convoy was eventually allowed to go though it's unclear if the senator was told to pay a fine or given a violation ticket. Actually, hindi raw siya tinikitan. Yung kung sino man daw yung nag-commit nito, hindi natikitan. Okay? Take note hindi po siya natikitan. Ngayon, mga kotsero, ano nangyari? Sumagot ngayon tong Bong Revilla kanina. Ang sabi, wala raw siya dun. Nasa Cavite pa raw siya nung mga panahon na yan. Kaya ayun. Panoorin natin yung video. Ito yung video nung nagharapan sila sa Senado kanina. Kasi nagkataon, budget hearing ng MMDA. Kung di ka ba naman talaga minalas-malas, mga kotsero. Anyway, galit na galit. Gusto manakit. Okay, panoorin natin ito. Wala ako sa Quezon City. Yes, sir. Nasa Cavite ako. Yes, sir. Paano ako napapunta doon? Sir, now that you know, it's not my vehicle. Yes, sir. Like what I've said, I just relied on the information that was relayed to me. Ng tropa ko, sir. Yes, so sir. Based on hearsay, sir, wawasakin mo yung sir, senador. I have no intention. Wow. Based on hearsay, wawasakin daw ang senador. Wow! Mawawasa ka talaga doon. Sorry it doesn't make sense. Pero sige, panoorin pa natin. Paano pa yung mga maliliit natin mga kababayan? Sir, wala pong intention na wasakin kayo. Ano? Kinumpara mo yung sarili mo sa amin? Kinumpara mo, Senator Bong Revilla, yung sarili mo sa amin? Really? Naaaloko ka naman doon, Senator Bong? Why will I do that? Bakit mo binanggit yung pangalan ko sir, sa media? Yun po, nakakaradyo sana po ako. Sana bine-verify niyo muna. Sir, that's what binanggit I did. mo sa radio eh. That's what I... Sir, di po ako in-interview na sinabi ko po na nandun kayo. Wala po akong binanggit na gano'n. Just that, nandun po ako, na nagraradyo po ako, narinig po nila. Alam mo, Colonel, ako, bugbog na ako sa maling paratang. Sir, I have no intention. Ako kahit saan ako pumunta, hindi ako umaatras sa mga laban na... Yes, sir. I understand. Yung sa totoo lang ako. Yes, sir. I understand. Hindi ko gets kung bakit hindi ko nagigets yung sinasabi ni Senator Bong dito na kahit saan ako pumunta, hindi ako umaatras sa laban na whatever. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan dito sa topic na ito, tayo muna ay magsha-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances dito po sa Pilipinas nang wala pong remittance fees gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo yung account details dyan at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop dito sa bansa. At kapag ginamit mo po ang kayong promo code na Coach Jared ay makakuha pa kayo karagdagang $20 free credit. Kaya yan, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Ayan po mga kotsero. Naman, Senator Bong. Ang babaw nito para bigyan mo ng ganitong klaseng attention. Promise. I promise. This is so, it's really weird. This is beneath you actually. You could have had your assistant take care of this, clarify this and all of that. Pero sige, tingnan natin. Ako rin po nasa totoo. Ang sinabi ko lang, sir. Nasa totoo ka? I have no intention of ruining your name.
Just that, sir, yun lang po yung information na binigay sa akin. So I relied on that. If it was a mistake, then I like what I said kanina, sir. Nagkakamali tayo, lahat tayo, tao nagkakamali. And I apologize. Pero kung hindi You apologize to the public. Yes, sir. Yes, sir. Bakit? Sir, I have already apologized, Kano. I'm really sorry. I already apologized kanina. I already made an apology. Tao lang po tayo. Lahat po tayo nagkakamali. Ngayon, kung nagkamali po yung enforcer ko, as the commander of the task force, the buck ends with me. I do not need to present the enforcer anymore. Kung nagkamali siya, ako na po ang sasagot noon. Ngayon, sir, wala po akong balak ipatanggal. Kung ako na lang, di ako na lang po. Grabe naman yung tanong na yun. Papatanggal yung enforcer. Mas kumpara naman sa sinasahod ni Bong Revilla sa Senado, paniguradong mas maliit ang sinasahod ng enforcer. Tapos ang tanong pa naman, papatanggal nyo ba yung enforcer? Oh my goodness, what kind of a stupid question is that? Good faith, wala namang intention na manira. This was done, I believe it was done in good faith. Overzealous lang siguro talaga yung mga yung ating mga taga-MMDA kasi marami talaga dyan sa busway na nagva-violate ng ng rules dyan sa busway. Baka overzealous lang yung whatever. But tingin nyo ba may intention nyo na mawalan siya ng trabaho that day? Diyos ko naman, wala namang ganun. But the buck ends with me. The responsibility ends with me. Yun po ang ng commander I need to make decisions. It is not to ruin the senator. Alam ko po yung pangalan ni senator. We have common friends. Wala po akong intention na sirain. Kaya kung nagkamali ako na lang po. Ako na lang. That's part of my responsibility. Senator, That's my ang decision po ng management, we discussed it kanina. We will suspend Colonel Lebriha pending investigation po kung ano talaga yung nangyari at punot dulo. Una-una, itapes na may mga violations po kasi bakit naglilik yung pangalan ng mga nahuhuli, which is hindi naman po dapat. And second, kahit naman po sino na nag-name drop, hindi naman po dapat pinalilibre. Yun po yung policy namin. Dapat hulihin kung sino man yung di ba? Yes. Tikitan nyo. Yes, sir. Kasi ang dami po talagang nag-name drop. And ang instructions ko naman po, kahit na nag-name drop, ay hindi po talaga dapat payagan. It's just that, yun nga po ang sinasabi ko kanina kay Colonel Lebriha, na bakit lumalabas yung mga pangalan, lalong-lalo na yan, kung mali pala. Kawawa naman yung mga napapangalanan na mali. Kaya nga po kami na andito para kasama po ako na mag-i-issue ng public apology sa inyo at to clear your name, Senator. Senator Revilla, message na kayo. So weird. Yes, sir. Ipit ka ngayon. Alam mo, as you said, no? Yes, sir. Tao lang kayo, nagkakamali. Yes, sir. And That's why I apologize, sir. pero masakit kasi yan Yes, sir. I know. Masakit the yun. feeling, sir. And ayoko, That's I'm why sure, I dito sa mga pangyayari na to, mayroon pa rin mambabash pa rin sa amin, and that is so unfair. Dahil tayo'y sumusunod sa batas trapiko, matindi na yung pinagdaanan ko sa buhay, tapos Yes, sir. wawasakin nyo ng ganyan lang ng walang kakwenta-kwenta. In fact, nakakatawa nga itong issue na to Ikaw yung gumawa ng eksena Daming problema ng bayan na dapat iniintindi namin, tapos titirahin nyo kami ng ganyan. But Ikaw gumawa ng eksena dyan Sir, because nawawasak yung pangalan namin Yung mga tao nagsasuffer sa traffic. Like what I've said, Tapos sir, there was no intention. yung ganyan, VIP treatment, sasabihin, pipili, ile-let go mo, dapat tinikitan mo. Yes, sir. That's my fault. Diba? Like what I've said, sir. Tapos nilet go mo, tapos wawasakin mo. Yes, sir. Diba? Again, sir, that's my judgment. Hindi ko naiintindihan yung punto ni Bong Revilla dito. Naigets ko yung punto niya doon sa sinabi na dapat tinikitan, etc. etc. Walang problema yon, dapat talaga tinikitan yon. Agree naman ako doon kay Bong Revilla. But mga kotsero, ang hindi ko po naiintindihan kay Bong Revilla, what's with the spectacle? Bakit may ganito? Bakit may ganitong drama?
Ngayon, kung ang gusto niya mangyari ni Bong Revilla ay dahil para linisin ang pangalan niya, siya na rin mismo nagsabi, napakaliit na bagay nito, maraming problema ang bansa. Pero siya yung nandyan. Siya yung hindi ko alam kung is this a press conference for MMDA or is this a press conference for Bong Revilla? Pero siya yung sumugod. It's so weird. And I know maraming fans si Bong Revilla, pero alam niyo mga kotsero, sabihin natin binigyan ng VIP treatment. Alam niyo mga kotsero, ang mga maliliit na at walang kapangyarihan tulad natin. Kapag tayo nahaharap ng mga taong katulad ni Senator Bong Revilla, na mga senador, mga high profile, VIP, di ba automatic sa atin na magpakumbaba? Kahit hindi natin gusto. Matik sa atin yan. Kasi alam natin yung estado nila sa buhay. Malay ba natin kung nagmamadali? Di ba? Malay ba natin kung, let's say totoo. Sabihin natin totoo na kung ganun ang sitwasyon, let's turn things around. Assuming na si Bong Revilla talaga yung nandun. Sabihin natin ganun. Kung ganun ang sitwasyon, magpapatiket ba si Bong Revilla? Palagay niyo. Yung mga maliliit na tao nga, napapanood ko yung mga huli ng MMDA dyan sa bus lane na yan. Hinahagad yan talaga ng MMDA Hinahagad talaga yan. Kasi ang dami talagang violators yan sa bus lane na yan. Kung yung mga maliliit na tao nga pinipilit takasan yan. Tingin nyo ba magpapatiket yung mga high profile na tao? Sabihin lang naman ng mga senador dyan. Kahit nga mayor sasabihin lang ng mayor dyan o sasabihin ng senador, sasabihin ng whatever. This is an official business. You need to let us through. Ganun lang kasimple yan. O pag nalaman, chief, si senator ganito o si mayor ganyan o si governor ganito o si congressman ganyan, padaanin natin kasi VIP. Parang alala nyo yung police dati, itong nakaraang police, yung na fake news, yung nagsabi na si VP Sara daw yung dadaan ng Commonwealth pero hindi pala si VP Sara. Tapos pinastop niya yung traffic. Tapos anong nangyari? Natanggal siya sa trabaho. It's normal kasi. Kapag meron tayo nakakausap na mayor pataas, lagi talagang may special treatment. Lagi yan. It doesn't matter kung ikaw ay nasa national highway, doesn't matter kung ikaw ay nasa secondary roads, whatever. Usually, pag ikaw ay mayor pataas, konsehal nga lang, minsan angas-angas pa Yung konsehal pataas, nakakakuha talaga ng special treatment kung saan sila. Kung nasaan sila nahuli. So I don't necessarily, hindi ko nakikita yung punto ng beatdown na ginawa dito ni Bong Revilla. Hindi po ako pro Nebriha. By the way, I don't know the guy from Adam. Hindi ko kilala yan. Wala rin akong kilala dyan sa MMDA. Hindi ko rin kilala si Artes. Wala akong kilala dyan. Si Bong Revilla nga, malamang hindi rin ako kilala niyan. pero mga kotsero, parang medyo OA yata ang reaction natin dito, sir. Diba? Kung maliit na bagay, this could have been immediately cleared up by a next in rank. Assistant nyo, EA nyo, pinatawagan nyo sa MMDA na sir, wala po si Senator dyan. Oh. Diba? What's the need for this spectacle? What's the need for all this theatrics? Hindi natin kailangan gantong drama. Just para lang ma-communicate mo na hindi ikaw yun. Ang weird I really find this really weird. Ang weird. Tapos sasabihin pa niya, ito pa yung sinabi niya, na trauma daw siya. Traumatized talaga. Napaanak ng teteng ako. Bong Revilla claims busway gaffe traumatized him. Senator Ramon Bong Revilla Jr. claimed to have been shaken to the core upon waking up to the news Wednesday that it passed through the EDSA busway. Revilla said the reports which he dismissed as false made him recall the trauma he endured when he was detained for 4 years to face a plunder trial over the pork barrel scam for which he was eventually acquitted. Grabe naman tayo dun, sir.
Ang layo naman ng paghuhuli dyan sa ticket dito sa pinagdaanan mo sa plunder mo. Ang weird naman nun. Ang weird. Hindi ko makita yung trauma. Siguro sa kanya meron. Pero hindi ko makita yung connect eh. Pero, well, actor. That is so unfair, sabi sa akin. Mabigat yung pinagdaanan ko, nginiglaman ko. Medyo na high blood ako, napaanak ng teteng ako. Katulad ko, nagdusa, Revilla said in the press conference, katulad ko, nagdusa ako ng 4 na taon sa kulungan. Kung nagpapapogi sila at gagamitan ng senador, sana yung totoo. Kung nagpapapogi siya, yung totoo talagang pogi. Kung nagpapapogi siya, yung totoo talagang pogi. Natutulog pa yung totoong pogi eh. Wow, traumatized dyan. Traumatized dyan, sir. And alam nyo, hindi ko rin makita. Buti nabalita rin na yung budget daw was held. Yung budget hearing was suspended dahil dito sa issue na to. Actually, doon ako medyo parang, what the heck? Diba? What the heck? Alam nyo, mga kotsero, meron tayong grievance process. Kapag may pag merong complaint laban sa mga government officials tulad ni Nebriha and even senators. Well, hindi naman CSC ang senators. Meron pong grievance complaint na pasok sa ating Civil Service Commission. At doon po, mga kotsero, simpleng-simple lang ang gagawin mo. Mag-file ka lang ng iyong sworn statement. At iimbestigahan na yan agad-agad. Iimbestigahan yan agad-agad. Yun lang gagawin mo. Di mo kailangan ng press conference. Di mo kailangan sabihin na traumatized ka. Hindi talaga. Sabihin mo lang, I believe this person has committed a grave error, a grave mistake, although unintentional, etc., etc. It has or kasama slander or libel for that matter. Slander. Pero parang this is an act of retaliation eh. Dahil napahiya ako, ipapahiya rin kita. Parang ganun yung nangyari. And I think for a senator, bilang isang senador, dapat, sir, beyond na tayo sa ganun. Ikaw na rin, sir, nagsabi. Maraming problema ang Pilipinas. Tapos, etong kaliit-liit na bagay, ang wawasak sa pangalan mo. Maliit na bagay lang pala. Ba't niya pa pinansin? Pwede namang assistant nyo na lang ang tumrabaho niyan, di ba? Pwede namang si assistant, si EA, pumunta ng MMDA, mag-file ng complaint laban kay Nebria. Na hindi na kailangan ng ganitong klaseng drama-rama sa hapon. Again, mga kotsero, I'm not pro Nebria. Nakikita ko lang yung mga videos sa Facebook, yung mga huli-huli dyan sa bus lane. Pero kasi, mga kotsero, hindi ko gets yung beatdown. Hindi ko gets kung ba't kailangan ipahiya yung MMDA. At hindi ko rin pinagtatanggol yung MMDA. Marami dyan sa MMDA din na hindi maayos. But, alam nyo mga kotsero, if this is an honest mistake, at sila, ginagawa lang naman trabaho nila, it's an honest mistake, ba't may ganto-ganto pa? Kawawa naman yung tao. May nagtanong pa kanina, sabi, ipatatanggal nyo ba yung nagkamaling opisyal? Ay, yung nagkamaling MMDA, enforcer. Diyos ko, napakaliit na nga lang ng sahod ng MMDA enforcer, tatanggalan nyo pa ng trabaho. Kung honest mistake hindi naman siguro sinadya baka yung nakasakay doon sa sasakyan, kamukha talaga ni Bong Revilla. Oh, di ba? Mali ba natin, di ba? Siya lang naman nakakalam na sa Cavite siya Nor may kakambal, di ba? Mali natin, di natin alam. Di natin alam yung totoong ganap dyan. Di ba? So, kung ganun, di ko talaga naiintindihan yung galit, mga kotsero. Ang ko lang dito, this is not really a criticism of Senator Bong Revilla. This is actually more of a criticism of pinahold yung budget dahil lang dyan. Really? Pinahold nyo po yung budget hearing dahil dyan? Gusto nyo munang malinaw yan? Yun yung balita paparinig ko sa inyo Wait lang. Kasi dito binanggit yan sa balita na to. Na pinahold yung budget hearing para dyan.
Sinuspindi si Colonel Bong Nebriha ng MMDA matapos sabihing convoy ni Senator Bong Revilla ang pasaway na dumaan sa EDSA busway. Kasunod dyan, nagharap sila sa Senado kung saan nakatikim ng sermon si Nebriha. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Halatang gigil si Senator Bong Revilla nang magkaharap sila ng personal na MMDA Task Force Special Operations Unit Head, Colonel Bong Nebriha at Acting MMDA Chairman Roman Artes. Personal na nagpunta sa Senado ang dalawang opisyal ng MMDA. Kinausap nila si Revilla kaugnay sa umano'y pagdaan ng kanyang convoy sa EDSA busway kaninang umaga. Sabi ni Revilla, hindi yan totoo at nakakasira ng pangalan ang pag-name drop sa kanya ni Nebriha. Ako, bugbog na ako sa maling paratang. Sir, I have no intention. Ako, kahit saan ako pumunta, hindi ako umaatras sa mga Yes, sir. laban na... Yes, sir. I understand. Yung sa totoo lang ako. Yes, sir. I understand. Ako rin po nasa to. Ang Oo. sinabi ko lang, sir. Nasa totoo ka? I have no intention of ruining your name. Just that, sir, yun lang po yung information na binigay sa akin. So I relied on that. Paliwanag ni Nebriha, sinabihan siya ng traffic enforcer na nakita nito mismo si Senator Revilla na sakay ng sinitang sasakyan sa busway. Ang ending, hindi tinikita ng driver at hinayaan na lang na makadaan. Ikinagulat naman daw ni Revilla na nabanggit ang kanyang pangalan, gayong nasa Cavite pa siya nang mangyari ang hulihan. Sa sobrang inis, nanawagan siya nung una na iparicall ang budget ng MMDA pero binawi niya rin kalaunan. Sa Senado, nagsorry si Nebriha kay Revilla. You apologize to the public? Yes, sir. Yes, sir. You apologize to the public. Really sorry. I already apologized kanina. Sa Senator, pwede pa. Kasi sa kanya yung damage, injury. Nagkamali. Ngayon, kung nagkamali po yung enforcer ko, as the commander of the task force, the buck ends with me. I do not need to present the enforcer anymore. Kung nagkamali siya, ako na po ang sasagot nun. Sa kabila niyan, tumanggi si Nebriha na pangalanan ang sumitang enforcer. Aakuin daw niya ang nangyari bilang commander ng MMDA Task Force. Sa huli, sinuspindi si Nebriha. Senator Bong, on behalf of our agency, ako mo mismo personal na humihingi ng pamahin sa inyo. As I've said, So weird. iimbestigahan po namin yung nangyari. Alam niyo ba mga kotsero, no, in the interest of due process, hindi po nag-uumpisa ang suspension hangga't hindi nakaka-receive ng sworn ng affidavit of complaint. Hangga't hindi nakaka-receive ng complaint o ng reklamo, usually hindi nag-uumpisa ang suspension. So it's weird na right then and there sinuspend. Unless ito tinanggap na to na verified complaint. But anyway, bahala sila. For this lesson, in the meantime, we'll suspend si Colonel Bong dahil may mga pagkakamali siya, may mga lapses. Tatagal daw ng 2 linggo hanggang 1 buwan ang preventive suspension na ipinataw kay Colonel Nebriha. Yan ay para daw maimbestigahan ng gusto ang insidente kasama na ang mga enforcers na nagsabing nakita nila sa convoy si Senator Revilla. Dapat din daw matukoy ang driver na nag-name drop sa senador. Tinanggap ni Revilla ang sorry ni Nebriha. Bago nagharap si Nebriha at Revilla, nagpresko ng sinuspinding opisyal. Dito giniit niya na tanging ang mga bus, emergency responders, ambulansya, police mobile, fire truck at government marked vehicle na rumiresponde sa emergency lang ang pinapayagang dumaan sa EDSA busway. Pero kung hindi pala totoong convoy ni Senator Revilla ang dumaan kanina sa busway, paanong nakalusot ito sa MMDA? Sagot ni Nebriha, judgment call on our part kung papayagan namin o hindi. Kasi pag wala po doon yung congressman, senador, tinutuluyan po namin. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. Yung sinasabi ko na na paano kapag nandoon si... Let's say, totoong nandoon nga si Bong Revilla, titikitan ba o hindi? O di malamang sa malamang hindi. Ang sabi nung enforcers, nandoon daw, kaya hindi tinikitan. So di natin alam sino ba paano siya napunta ng Cavite from QC to Cavite real quick. Di natin alam. Well, let's see. Developing story pa lang naman to. Pero alam niyo mga kotsero, again, tulad na mention ko kanina. Yung hindi ko naiintindihan yung theatrics bakit sobrang warla. Diba? Sobrang warla agad. As gigil na gigil siya. Hindi ko alam kung... Kasi kung maliit na bagay lang yan, o di sabihin mo sa mo, assistant mo, pakiayos nga to.
Buisit. Ganun. Buisit na yan. Pagkamalang ako, pero wala naman ako dun. Di ba? Tapos sasabihin, binawasak ang pangalan ko. Saan? Matagal na yung acquitted ka na nga eh. Di ba, Senator Bong? Sabi mo, acquitted ka na. So, ibig sabihin, wala ka ng sala doon. Inakwit ka na eh. Tinanggalan ka na ng responsibilidad doon sa plunder. Dapat comfort na sa'yo yun eh. Tapos, na-trigger ng bustling. Anyway, medyo mababa ang emotional quotient natin dyan, sir. Anyway. Ay, nako. Tapos, ayoko lang, ang pangit lang talaga nung sinuspend yung session ng budget hearing for this and all of that. Parang, yun? Diba? Wag naman sanang ganun. Budget yun eh. Dinadamay niyo yung buong ahensya sa pagkakamali ng isang tao, diba? Wag naman sanang ganun. Kasi, diba? Ginagawa lang naman nila yung trabaho nila. Kung nagkamali sila, in good faith. By the way, in good faith, ang assumption natin dito, sabihin, walang intensyon na siraan siya o, diba? Wala namang intensyon na ganun. O di, let go muna. Let it go. Kaso wala, ginantop eh. May may retaliation eh. Anyway. Ay nako, Senator Bong, mukhang kailangan natin ng mag-relax ng konti, di ba? Anyway. So, ganito lang po muna ang video na to. At I'll see all of you sa ating next Coach Jared Live, mga Coachero. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. And meron din po tayong Facebook page. Pa-follow na rin po yun para lagi po kayo updated sa mga ganap dito po sa aking channel. And I'll see all of you again in our next Coach Jared Live. Bye everyone. See you next time. Bye.